Okay, good evening. Ating unahin dito sa nangunguna sa ating, andyan ba si Brother Aljan? Wala si Brother Aljan. Brother Romel Palma ng Iloilo. Good evening sa iyo, Brother Romel. Uy, bayat. Alright, Wala ayan pala. pala. Okay. So yan, good evening Brother Jando ng Bohol at good evening po sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan natin na nakatutok nakasubaybay ngayon. At nandito po sa lahat po na nandito sa Zoom, isang pinagpalang gabi po sa inyo pong lahat. At shout out po ako muna dito po sa katotohanan ito pag-usapan ng Brother Romel Facebook page kay John Malyare, Ray Eda Aspera, Rinaldo Samuok, at kay Presi Ligaspi Rojas, Sister Yam Montejo, kay Alex Tickets, siyang Pagita Ganda, kay Sister Gingging, Vicente Mihiliano, Agaton Ray Alfante, kay Beth Muring Purigrates, kay Saliniel Niel Bakaling, at sa lahat po ng nakatune in ngayon sa ating Facebook na hindi ko na po mabasa yung inyong mga comment. And of course, dito po sa ating YouTube channel, sa Katotohanan ito pag-usapan. Shout out kay Brother Larry Silva. Uulitin ko po, Brother Larry Silva, ibinigay ko po ang Zoom link kung talagang interesado ka na patunayan mo na lahat ng rebulto ng Katoliko ay Diyos-Diyosan. I am waiting for Ah, you here. Sana ay Brother, makapasok ka. Brother Romel, O, nandyan ba si Larry Silva sa comment section mo? nandito po siya sa comment Paki, section. pakiabot mo kay Larry Silva na i-comment niya yung kanyang Facebook account para doon ako mag-message sa kanya kung sakali may live ako sa Straight to the Point siya tatawagan ko. Kasi ano yan dati sa ano ni SLTV na kinatatakutan ko daw siya. Kahit na meron tayong record dito, tatlong video to eh. O dalawang video na nabutata siya, hindi niya matanggap 'yun. Kaya dinadala niya doon kay Hazel. Kaya Mm, gusto ko kung ano kami ni Larry Silva ngayong gabi mm. or sa Straight to the Point ko na lang. Yeah, pakiano mo, Larry Silva, yung FB account mo para hindi mo may ano na kinatatakutan daw kita ba. Huwag niyong ipagyabang ha. Once na sinabi ninyo na kinatatakutan ko kayo, isa lang ang ibig sabihin yan. Bangag kang kausap. Doon ha? Ha? Basta kinatatakutan ko kayo. Kaya huwag niyong ipagyabang yan. Kasi pag yung kausap ko bangag, parang wala sa sarili, mawawalan ako ng interest na magipag-usap sa kanya. Wala akong gana dyan, para ako nakikipagtalakayan sa ano eh. Ayoko yung ganon. Kaya kapag sinasabi niyo, kinatatakutan kayo, dapat niyo ikahiyayan. Isa lang ibig sabihin yan, bangag kayong kausap. Yan ha. Everybody Romel, tuloy. Okay. Yan. Maraming salamat sa mainit na at pagpapaunlak kay Larry Silva. Okay. Shoutout po dito kay Susan Kubakob, kay Yam Montejo, Lucky Muridas, dito po kay Josefina Mabilog, kay Milina Hernale, kay Sister Dashiell Gregorio, AXL Raf, Arlene Ginto, Rachel, kay Sister Fredgie Rusima, kay Boracay Photos, at sabi ni Larry Silva, ibigay mo number mo, hindi ako makatawag sa Zoom. Number mo daw bro, ibigay mo daw yung number mo bro, Jando, hindi daw siya makatawag sa Zoom. Doon tayo sa SLTV mag-usap bro, Jando. Ano sa Hazel TV? Doon sa Hazel kung saan, si Almasora, di nyo makontrol? Oo nga. Mas, saan yun? May tumatawag sa akin. Wait lang ha. Oh. Continue lang, brother, Sige po, Hinala ko sa inyo, sa inyo. shout out din kay Brother Ervin Padernal. Brother Ervin ng El Shaddai, okay? Saan ba to? At Sa akin ba to? May nagri-ring? wala akong naririnig, bro. Oh, sige, sige, sige. Continue lang. Sige, ayan o. Ah, inihingi niya bro dyan do yung number mo. Possible. Kaya lang, kung number, hindi natin siya makikita. Okay lang po ba yon? Possible ba yon? O ano yung means natin para makapasok si Larry Silva?
Diyan do. Nawala yata. Ayan, so yun po no mga kapatid, no? Shout out dito sa kay Margie Bacod Balintad, no? At saka kay Gina Umpad sa ating pong Facebook page na naka-tune in sa pagkakataong ito. Kay Lira Ritalado, shout out po no sa kay Lira Ritalado. And of course no, ayan no. Brother Romel, Po, po. di ba ngayong gabi ang mag-topics, Brother Wendell? Yes po, ngayon po. Take over ka muna, patulugin ko muna sa Inara para pagkatapos si Wendell ating entertainin si Larry Silva. Sige po, sige po. Okay, so ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, dako naman tayo sa greetings ng ating kasamahan na isa pong Opa. Opa, galing ka na, Brother John Ray. Brother John Ray? Brother John Ray? Ala, hindi ako naririnig yata. Brother John Ray, shoutout dyan kay Sister Len, ay Kuliel, kay Stephen Jumampo. Okay? Hindi ako marinig, bro. Hello? Ayun. Iba pala yung aking kiniklik. Ibang account pala yun. Greetings bro. Okay naman yung boses ko? Yes, okay. Yan, so good evening Brother Well at lahat ng mga kapuntos at sa mga kaabag. Welcome back to me, no? Medyo tinamaan tayo ng matinding sakit nung nakaraan, 4 na araw din yon. Pagkahalo ubo, sipon, tapos lagnat. Pag tumatayo ako, nahihilo ako. So, sobrang lambot ng katawan ko. Di ko talaga mawari anong klaseng lagnat yun. Maunawaan. Kaya hindi ko talaga kayang mag-live nung mga nakarang araw, 4 na araw lahat. Hanggang ngayon, actually, hindi pa ako okay. May ubo pa rin ako. Di ko nga alam, ang dami ko nang nainom na gamot. Nangangamoy tablitas na nga itong hininga ko nasusukan na ako, pero hindi pa rin nawala yung ubo. Pero okay rin kahit paano nakapagtrabaho na ako, dito ako sa work ngayon. Yan no, so nakakamiss lang po kayong lahat mga kapatid, lalong-lalo na pag-uusapan ng salita ng Diyos. Iba na talaga kapag nasagawain ka na ganito, mamimiss mo rin pala talaga. Pero every nagla-live naman kayo, nakikinig naman ako. At ano lang na talagang hindi ko lang talaga hindi ko talaga kaya magsalita ang nakarang araw, hindi ko lang kayang tumayo. Puro higa lang ako. Kasi every time na tumatayo ako, nahihilo ako. At salamat po sa lahat ng mga nag-pray po, no? Kung meron man, maraming salamat po sa inyong lahat. At ang God na po ang magano sa inyo maganti. So, welcome po ulit sa lahat at lalong-lalo na sa mga kaabag ko. Diyan, no? Patuloy lang po tayo. God bless all. Back to you, Brother Mel. Ayan, maraming salamat at nakabalik na rin po ang ating kapatid na Opa ng South Korea. At ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, dadako tayo ngayon sa greetings at sa gospel reflection ni Brother Angel Santos. Brother Angel? Amen. Praise the Lord, no? Yan, no? So, answered prayer tayo, Bro Junri, no? At least okay ka na. Tuloy-tuloy na po yan. So, kailangan na talaga ng pahinga, no? So, salamat sa Diyos, no? Narinig na naman namin yung boses mo. Okay na okay ka na. So, purihin ng Diyos. No? Talagang hindi kanya pababayaan, kapatid. Love ka ni Lord. Binibigyan kanya lang pagkakataon, sandali, anak, magpahinga ka muna ha. sobrang trabaho ka na. Kailangan i-balance natin, no, yung tulog, kain at mga trabaho natin para ma-balance yung immune system natin. So, yun po, salamat po sa Diyos at medyo ma-okay na si Brother Junri ngayong araw na to, no? Sa magtuloy-tuloy niya, keep praying for him po, no? Keep praying for us, no? Not only for Junri, lahat po na lingkod ng Diyos. Ako pinagpe-pray ko rin po sa Papa, Cardinals, Bishop, no? Mga pare, mga madre, mga online missionaries,
let's keep praying for them. Keep praying for us po, no? Para magtuloy-tuloy po ang gawain ng Diyos, no? Para marami pa tayong maakay sa Kanya, no? So, muli isang pinagpalang umaga, hapong gabi, sa masulok ng mundo ng nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos, no? Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi na banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan, ano po? Muli, no, pinapaalalahan tayo ng ating Panginoon Kristo, no, na napakabait, no, na sabi niya, sa huling araw, ang salita kong hahatol sa inyo. So, paalala po, no, yung salita niya, siyempre, sa tao kasi parang kala mabigat, no, hindi po, para sa ikabubuti ng tao yan, no, para hindi lang sa ikabubuti ng tao, para sa ikaliligtas din ng ating kaluluwa. So, para sa atin din po yung batas niya. Kaya kung hindi mo susundin, delikado, may paglalagyan tayo, no? Marami lang talaga matitigas ang ulo, no? Ayaw, ano. So, dito sa Ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo, no? Yung batas ni Kristo talaga sa Ebanghelyo, ang ganda. Ang batas ni Jesus mismo, no? Hindi na yung batas ni Moises. Dito, pinapaalala din tayo ni Jesus. No, wag na sa kaninong batas, no? Ang nangyayari kasi, no, batas ni Moises, batas ni Buddha, batas ni Prophet Muhammad, kung kaninong batas ang mga taong naniniwala, no? Yung iba wala pang batas, totally atheist, no? Yung iba naman may Diyos pero wala rin silang batas, no? So dito pag pinapaalalanan po tayo, no? Maya-maya lang yan natin na ang batas na ni Kristo. Kaya 1:12:48, ang salita ko, no? Siya nga hatol pagdating ng kamatay ng tao. Hindi yung salita pa ni Moises, batas pa ng Prophet Muhammad, Buddha, o sino man po yan, hindi po doon. No? Si Jesus, batas ni Jesus. Paalala lang po sa atin. No? So ngayon lahat, dumako na po tayo sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Martes, no? Sa mga hindi po nakapagsimba. Ito po ay ayon kay San Marcos, chapter 2, verse 23 to 28. Pagnilayan po natin makinig ang may pandinig. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang sila ay nangingitil ng uhay ang mga alagad, o habang sa daay nangitil ng uhay ang mga alagad, kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiathar ang pinakapunong saserdote? Nang siya at ang kanyang mga kasama'y nagutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon, ngunit kinaan niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama." Sinabi pa ni Jesus, "Itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao." Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So konti pagninilay lamang po ngayong araw na to, pinagdiriwan natin po, no, ang isang santa ngayon, si Santa Agnes, no. Sino ba to si Santa Agnes? Saint Agnes, no. Ito po ay isang martir na dalaga. Actually 13 years old lang no siya po ay pinatay, no, na bilang dahil nga sa pagiging Kristiyano niya, no. Isang birhen na namatay, 13 years old, no? Eksakto nung namatay po sa ganitong date, January 21. But year 304 pa. 3rd century, 4th century pa. Ang tagal na, no? So siya po yung pinagdiriwan ng simbahan ngayon bilang santo, no? Itong santo natin si Saint Agnes o Santa Agnes, siya po ay kilala sa bilang patron ng mga kababaihan. No? So ang mga kababaihan, halimbawa yung gusto magmadre, gustong mamuhay ng kabanalan, siyempre para sa kaligtasan ng kaluluwa, no? So sa lahat ng mga kababaihan po, no, kung gusto niyo pong humiling
na maging banal, maging pure, no? For purity and chastity, no? Magdasal po kayo kay Saint Agnes. No, siya po ngayon pinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan, no, January 21. So paalala po, no, sa lahat ng mga gusto na magpakabanal, gustong po maging pure, siyempre sa harap ng Diyos, which is yun naman talaga ang pinaka-purpose ng tao, no, para makarating sa langit. Siyempre hindi ka makakarating sa langit kung hindi ka banal. So kung ang isip mo ngayon malayo ka pa sa kabanalan, delikado. Baka kung mamatay ka man bukas, hindi ka makakapasok. Malabo. So, ang kagandahan ng St. Agnes is nagre-remind sa atin lahat na kung ito hanggang bata pa po siya, hanggang 13 years old lang, pinatunayan niya na pwedeng maging banal kahit yung mga bata pala, no? So, pwedeng mamuhay ng kabanalan yan kahit sa lahat ng mga tao dahil may mga taong na naging banal na namuhay sila hanggang sa kamatayan. So, pwede. No, posible, no? Kaya lang talaga mahirap sa mga tao ngayon. Pero kahit mahirap siya, posible pa rin sa mga taong gustong maligtas ang kaluluwa. So, delikado po sa mga taong mahirap to, mahirap gano'n, mahirap magpakabanal. Pag sinabi natin yun, huwag kang umasang makakapasok, nakakatakot yun. Ang kasasapitan ng tao. So, let us strive, no? Hindi siya ganun kadali, but kung si Saint Agnes, Santa Agnes ay napatunayan niya at ang mga ibang martir, mga santo ay nakayanan nila, kakayanan din natin, kapatid. Let's strive. Kasi wala naman tayong magagawa dahil yun ang ihahatol sa atin. Namuhay ka ba ng kabanalan? Lalo na po sa mga babae, siya po ay patron ng mga kababaihan na gusto magmadre, gustong pong mamuhay sa kabanalan. No, dito sa Ebanghelyo, ngayon po kasi pansinin niyo, it's an ordinary time, no? So, it's an ordinary time for liturgy, no? Calendar natin, no, ng church natin. Sa liturgy calendar natin, ordinary time siya. Mapapansin niyo, ordinary time sa ating Panginoon Kristo, sila po ay yun na nga, naglalakbay na, siya po ay nangangaral na, nagpapagaling ng mga karamdaman. At dito, this time, medyo may konting sila, kaya Sunday ginawa. Pansinin niyo yung Ebanghelyo. Sunday Sunday nangyari yon at nangitil sila ng uhay. So ano ba yung lagi natin narinig, nangingitil ng uhay? Ano ba yun, no? So pag sinabi nangingitil ng uhay, sa mga hindi nakakaalam, no, para malalim po kasi, no, parang tangkay yon, tangkay ng isang, it's either butil ng bigas, butil ng mais, o kahit anong butil yon, yung mismong tangkay lang. At pansinin, pinag-aaralan ko yung uhay na yan, nangingitil sila. Parang ninangat-ngat lang ba? Siguro pampaano lang ng gutom yun. Hindi naman talaga sila kumakain na marami, pansinin nyo. Pero talaga may mga kontrabida, no? Although yun ang kasing alam nila. Ang alam ng mga Hudyo, itong mga Pariseo, yung batas ni Moises ganun. Ang mga Israelita, mga Hudyo, hanggang po ngayon ganun ang batas nila. Bawal nga magsindi ng ilaw. So in other words, may problema sa batas during that time. Dinadagdagan kasi ng mga yung batas ni Moises. Kaya may mga dietary law, ceremonial law, no? Nung law. At dinadagdagan pa, in-exaggerate. Kaya yung mga tinatawag na mga men's tradition na lang yun, no? Sila human's tradition na lang yun. So, wala nang, kumbaga, pansinin nyo, walang connection sa kaligtasan. Amen? Walang connection yung batas ng mga Hudyo yan tungkol sa pag-ibig sa kapwa. Kaya nga, pansinin nyo, kahit yung mga bawal nga magpagaling, biro mo, mamamatay na yung tao, bawal mong pagalingin. No? Bawal gumalaw, totally bawal gumalaw, no? Kumain ka lang, but pati pagpapagaling na may sakit, pati nga itong kumain, no? Kumain at gumawa ka ng kumuha ka lang ng tangkay lang yun, ha? It's just uhay, it's like an stem. Tangkay lang yun. Grabe, no? So dito, no, pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo, sabi ni Jesus, sandali na, hindi yan, sabi nga niya, no? Itinakdang araw ng pamamahay niya para sa kabutihan ng tao. So,
Doon sa batas na ni Moises hanggang ngayon, mga Hudyo, actually, ina-adapt yan ng SDA, no? Yung bawal karne, bawal gumawa ng ganito sa Sabado. Wala na yon. Wala silang idea na ang kaharap nila mismo ay mismo ang Diyos ni Moises. Amen? Wala silang idea na ito mismo ang Diyos na kaharap nila ang nagsabi ng tunay na batas. Kaya nga pumunta siya sa lupa para ipaliwanag sa mga tao. Ngayon nakarating sa atin lahat yon. Kaya ang utos na niya. No? Hindi na utos ni Moises. Mga Hudyo nakakalungkot lang, mga Israeli hanggang ngayon. Batas ni Moises pa. Ang mga Muslim ganun din. Bawal ang ganito, bawal ang ganito. Wala na yon. So nakakatakot yon. Kasi ay kaliligtas ng tao, batas na ni Jesus. Batas which is yun ang tunay na batas ng Diyos. Amen? So pinapaliwanag ng araw ng pamamahinga. No, hindi na po yung ganun na mga bawal ng ganito, bawal para sa ikabubuti ng tao. Kaya nga sa Sunday, Lord's Day natin, hindi na bawal ang mga ganun. Kaya nga halimbawa, di ba may exemption tayo. Kapag may sakit ka, okay lang yan, hindi ka nakakasala pag hindi ka nakapagsimba. Kapag ka nang-aalaga ka ng may sakit, ganun din. Walang kasalanan doon. Bakit? God kasi, ang gusto niya, lagi sa ikabubuti ng tao. Sa ikaliligtas ng tao. So during this time, yung araw ng pamamahinga, pinapaliwanag, actually Christian Sabbath na, Lord's Day na, no? Hindi na yung Sabado ng mga Hudyo. Kaya pinapaliwanag ni Jesus dito, kaya maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Sino yon? Si Jesus na Diyos din. Hindi na actually hanggang ngayon maraming mga hindi nakakaintindi yun. Ang mga Israelita ngayon, mga Hudyo, naghihintay pa sila ng Mesiya. Dumaan na sa kanila ang Diyos, hanggang ngayon hindi pa rin nila pinapansin. Magpapaalala po sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. No? Let's focus on the teachings of the church. Ang magpapaliwanag ang simbahan. No? Ang Diyos binigyan ng karapatan yung simbahan. Ano man ang pahintulot niyo sa lupa, ipahintulot sa langit. At sila rin ang hiningan ng banal na Espiritu. Sa Juan 20:21, sabi, hiningan ko ka ng Espiritu. Ano man ipagbawal niyo sa lupa o ipagpapatawad sa lupa, pinatawad na sa langit. No? Ang hindi nyo pinatawad sa lupa, hindi pinatawad sa langit. They gave them the authority. And even Matthew 18:18, binigyan ng karapatan ng pahintulot magpaliwanag. So sana nasa tunay na simbahan na tayo ngayon, paalala po sa lahat. Ang gusto ng Diyos, no? Sa araw ng pamamahinga, even everyday, ang gusto ng Diyos, yung araw na everyday na yan sa ating buhay, lagi ang gusto niya sa ikabubuti at ikaliligtas ng lahat ng mga tao. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Romel. No? So, God bless po sa ating magta-topic si Bro Wendell Talibong. Bro Romel, Alright. ikaw pa rin ba? Alright, ayan. Maraming salamat sa napakagandang gospel reflection mula po kay Brother Angel Santos ng Japan. At ngayon po mga kapatid, ang ating inaabangang pagbibigay sa atin ni Brother Wendell na kanyang topic. Brother Wendell, para po sa iyong greetings at proceed na po tayo sa topic. Okay, maraming salamat, Bro Romel, sa ating mga kasama. Nag-e-echo ka po. Sandali, nag-echo dahil nag-share ako, bakit nag-echo pag mag-share? Ito, nasa linya ba, Bro Jando? Naghapunan pa po. Parang ito na, nag-echo pa rin? Ayan. Nag-echo pa rin? Medyo sige po, pakisalata po. Sandali. Tanggalin mo na yung ito problema. Pag mag-share, bumalik. Sandali, 1, 2, 3, 4. Okay.
Meron ka po bang speaker dyan, bro, sa harap mo? Wala. Oh, okay. Wala. Oh. Ito lang ba bumalik yung tanggalin mo muna yung share ko, bro. Ito, kumusta to? Iko pa rin? May echo pa rin po, may echo pa rin. Tanggalin ko muna yung yung share. Sige po. Pero bakit ganito ngayon? Okay. Ayan. Dahil nawala rin yung share mo. Sige, nawala na ang Kaya share. na mag-play ka ng video, bro, baka hindi namin marinig. Di marinig ninyo pag mag-play ako ng video. Pakitry po. So, i-share ko na naman, no? I-share ko na naman. Pero si Bro Jando yung Nawala dahil nawala rin ito, advance. Share. Ito, kumusta? Nag-i-echo pa ba? Yes po, nag-echo pa rin. Nag-i-echo pa rin ang sharing natin. Okay. Sandali. Bakit ganito? Nag-i-echo ang sharing natin. Hindi naman siya talaga eco, Brother Wendell, kundi delay. Delay ang boses mo, hindi eco. Delay sa inyo. Nag-echo talaga, bro, dito sa akin, nag-echo, nagdodoble. Okay. Nag-i-echo pa rin. So si Bro Jando lang makatanggal nito Proceed na lang siguro, bro, Wen, habang inaantay natin siya, mamaya mag-echo pa rin. No. Pwede. Sayang. Ayan, medyo okay naman na. Ito ngayon, kumusta? Yan, okay, medyo okay na siya. Sige po, parang okay na. Pwede na, Bro Wendell. Pwede na po. Parang okay na? Ito, 1 to. Ito. 1, 2, 3, 4, mic this. Hello, 1 to. Okay, sandali muna. Okay na ba? May echo, bro, pero parang okay, parang pwede na yata ipa-proceed yan. Medyo naintindihan na naman. Sandali. Kumusta sa iyo, Bro John Ray? Nag-i-echo, nag-delete pa rin? Okay. So paki-comment na lang sa ating mga kapatid na nasa kumusta signal ko sa channel natin? Nag-i-echo ba? Sana gumising ng ANC. Paki-comment sa mga kasama natin. Sa channel mo, bro, Owen, wala yan. For sure ako, sa channel mo, wala yan. Sa amin lang yan. Pero sa inyo, bakit ganon? Ano yan? Parang nasa settings mo yata yan. Pero wala naman akong ginalaw sa settings na to. Ano ba ito? So maliban lang yung nangyari sa nakalipas at may inadjust si Bro Jando, kaya yun na. Ano yung gamit mong microphone, bro? Baka sa microphone na gamit mo sa Zoom. Sa Zoom po, pakicheck yung microphone mo. Kahit sa Zoom, yun na pa rin. Ang sa Zoom ay wavelength. Itong ginamit ko na microphone. Ano ba yan? Same as system? Yes. Palitan natin. Meron diyang isang option lang yung microphone. Kumusta ngayon? Ito. Nag-i-echo pa rin? Ayan pa rin po. Sandali. Kumusta to? Parang okay. 1 to. 1, 2, 3, 4, mic this, hello. Kumusta? Yan, bro, parang okay, bro. Na merong may delay siyang na humahabol, pero okay. Bakit ganon? Nagdi-delay ha? Palitan natin. Ito, kumusta to? Delay pa rin? May nagdo-duplicate na boses mo po. So ito 1 to 3 4 mic this 1 2 3 4 mic this hello 1 to
Ito. Pakitry mo nga na mag-play ka ng video. Sandali. Subukan natin mag-play ng video. Kaugnay sa pahayag ng INC na di masama daw umano tawaging kulto. Sinasabihan tayo ng napakarami na kulto. Okay na. No? Okay yan, Kulto bro. daw ang Sige iglesia po, ni pwede na Cristo. yan mag-proceed. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto, hindi po masama. Pero ang audio ko, diferensya talaga. Sa amin lang po yan, sa amin lang. Pero sa channel mo, walang problema yan. Walang problema sa channel ko. Pero, Sige lang po, okay lang. Parang okay naman, naiintindihan naman. bakit kaya ito? Wala pa rin si Bro Jando dyan? Wala pa rin siya. Hindi pa rin siya attended. Tawagan Pero mo kaya. okay yung video mo, Bro Wendell? Yung Pero video sa- mo, normal, oo. Pero pag nagsalita ka, medyo malakas yung echo. Malakas ang iko. Mamaya na lang siguro ako magsimula. Hello, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede rin siguro, hintayin sandali lang naman daw si si Bro Jando. Jando. Sige po. Tayo na lang. Okay po. Oo, Okay. nagdodoble talaga eh. Sige po. Pag-greetings muna. Si Brother Romer Gutuwal. Nasaan si Brother Romer? Brother Romer. Sandali, baka hindi co-host. Ay, wala. Ito. Co-host. Yan, Brother Romer Gutuwal. Hello po, Brother Romer. Bro Romer? Hello, bro. Ayun. Greetings po. Ay, sa pong pinagpalang umaga, tanghali gabi sa inyong lahat. Back to you, bro Romel. Ayan, maraming salamat po no kay Brother Romer. Okay, may nag-suggest dito, Bro Wen. Bro, patry mo off mic niya para naka-share audio lang marinig, tas yung mic niya sa OBS ang marinig. Try niya mute, bro. Anong i-mute, brother? Ito. Sige, merong suggestion si Brother Vicente. Brother Vicente? Good evening po. Yes po. Yung yung kanina kay Bro Wendell, nangyayari po kasi yan sa akin kapag nag-share ako sa Holy Rosary. Bali, naka-on kasi yung niya, yung tawag doon audio output, ay yung output monitor. Kaya, tapos delay siya, kaya ang nakukopya ng Zoom, delay na po. Pwede niya minsan ginagawa ko, minumute yung mic ng Zoom para yung papasok lang sa Zoom yung galing doon sa na i-share. Pero hindi na natin manirinig siya kapag na-mute niya yung mic ng Zoom. Pumapasok minsan yung tawag nun, yung mic niya naka-off sa Zoom pero yung naka-share audio niya pumapasok. Tapos ang maririnig niya na mic doon, di ba delay? Yung pangalawang audio ang maririnig dito sa Zoom. Wait lang. Anong problema, Brother Romel? Eto na, Brother Wen. Eto na po si Brother Jando. Mag-i-echo na naman Brother Jando pag mag-share ako. Mag-i-echo? At mag-delay na bumalik na naman ang problema noon. Meron kang Brother Wendell, yung AnyDesk? Naka-install pa rin sa yung AnyDesk? Wala. Wala akong ginalaw sa basta pag-share na naalala nyo yung pag-share ko, umi-echo din at may ina-adjust ka at nawala. I-try mo daw, Brother Wendell, mag-AnyDesk. Try mo daw. Ano? Paano ba to na hindi siya marinig sa sa echo? Wait lang ha. Yung microphone mo, Brother Wendell, yung microphone mo naka sa advanced audio properties niya is naka monitor output ba?
Close. Monitor monitor off. Sa advanced property, off lahat. Monitor off lahat. Yes. So, Ang audio monitoring, off lahat. wala kang wala nakabukas na ano sa'yo, browser. Wala. Baka meron kang monitor dyan, nasasagap ng audio. Walang monitor. Pag-share ko lang. Tanggalin mo ang share, okay. Desktop, microphone, lahat naka-monitor off. Lahat monitor off. Kahit ang desktop audio monitor off. Ang Zoom microphone mo, yung ano ka, Zoom microphone ko, itong ginagamit ko. Ang Zoom microphone. yung OBS microphone mo, OBS microphone. Ito din, ginamit ko. Pareho sila. No? Ang mic Elgato Wave microphone. i-try mo daw, Mute ang Zoom. i-try mo daw ba daw, Wendell, yung microphone mo, gawin mo siyang ano, yung microphone mo, gawin mo siyang monitor only, mute output. Try mo daw, yung microphone mo, gawin mo siyang monitor only, mute output. Asan sa? Yung microphone mo, i-try mo daw. Monitor only, mute output. Dito sa Zoom? Diyan sa OBS. Sa OBS. Dito Dito tayo sa advanced property. Sa advanced property. So naka-off lahat dito. Ang audio monitoring. Yung nga, i-try mo, monitor only, mute output. Monitor only. Mute output. Ito. Kumusta to? So sa akin na naman ang nagka-problema ngayon. Monitor off ulit. May speaker kang ginagamit dyan, speaker? Wala. Ito, 1, 2. Ito. Monitor only, mute output. Itong isa. Di pa? Hindi pa rin eh. May problema pa rin. So, tanggalin mo ang share ko, Brad Jando. Ba't nagkaganon? Ibig sabihin, nakakapag ano siya? Nakakapag... Wait lang. Wait lang, ha? Is this blue? Lang. Hey. Wait lang. This yellow? Is Wait, this yellow screen? wait lang muna pala, Wendell, ha? Sharing's not turned on. Ano pala? Mag-reclaim host muna ako. Reclaim host, and then stop participant. Sige daw. Sige daw, Brother Wendell. So, hindi na ako... ito, kumusta signal ko? Okay siya. Okay siya. Pero ang problema, pag mag-share ako, yun ang problema. No? Sure ka na walang ibang browser na kabukas sa ano mo? Baka nagpe-play ka diyan, tapos wala. yung audio sa play mo nare-record din niya. Wala. Wala akong ginalaw dito kasi. Pero okay ito pag di ako mag-share. Sige daw, pag ano mo daw, Subukan i-try ko mo ulit. na mag-share, ha. Subukan ko mag-share. Okay. Ito na, advanced computer audio. Share. Ito. Kumusta? Ang aking signal. Pero sa aking channel, malinaw daw umano ang signal ko. Batay sa mga nag-komento. Malinaw ang signal ko sa aking channel, loud and clear. Diyan sa iyong diyan sa iyong headphone, yung ano mo malinaw. Napakalinaw. Walang problema. Try natin, tingnan mo Nasa yung inyo yan. yung audio.
Ah, Wala naman akong ginalaw dito. Diba? Kaya usually pag magtalakay tayo, yun naman talaga. Pag i-share natin, diretso-diretso na. sige, continue lang, Brother Wendell, continue na lang. Eto, Wanto. Kumusta? Hello. Sige. Test muna tayo mga kapatid, no? Dahil sakang Bro John Ray, delayed daw. Pero sa akin, sabi dito sa mga nag-comment, yes naman bro, loud and clear. So okay, walang problema dito sa akin. Diyan lang sa output sa inyo, nagka-problema. Baka sa Zoom yan, Brother Wendell. Ano ang nangyari? Bakit? Ano sa Zoom? Meron bang echo yung Zoom? Meron ba siyang off button para echo? Wala namang echo sa akin. So wala naman akong ginalaw. Mike Elgato Wave XLR, yun pa rin ang ginamit ko dito na microphone. Sige, continue na lang. Proceed na lang. Para makamove na tayo. Proceed pa rin tayo. Sige. So, mga kapatid, sa pagkakataong ito, tatalakayin po natin ang... Hello, Wanto. Okay. Tatalakayin po natin ang isang panindigan sa kaanib ng INC, Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo, na di daw masama ang tawagin silang kulto. Sinasabihan tayo na napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto hindi po masama. 'Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko Iglesia ni Cristo pero para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto. Ano ba ang salitang kulto dahil hindi daw umano masama ang kulto? Ang pagiging kulto ay mabuti daw. Pero nagsusuwagan kasi sila sa kapwa ay INC member. Si Sinita, iba naman ang definition niya sa kulto. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo. Dito na definition, ang kulto daw. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwala. Ayun, basta hindi totoo, pinaniniwalaan. Kaya, ngayon, sino kaya sa dalawang iglesia ni Cristo kaanib sa tatag ni Felix Manalo ang nagsabi ng totoo? So itatalakayin natin, pakinggan muna natin ang miyembro ng INC. Sinasabihan tayo na napakarami na kulto, no? Kulto daw ang Iglesia ni Cristo. Alam mo, para maisingit ko lang ang kulto hindi po masama. 'Di ba sabi, pinangaasar, pinampupunto sa Iglesia ni Cristo. Hindi siya pitatanggol ko Iglesia ni Cristo pero para malinaw na matapos na yung salitang kulto, aalamin natin kung ano yung kulto, no? Ang kulto pala hindi pala masama. Dito lang pala sa Pilipinas may mga hawak na kandila, may mga apoy, mga insenso, nagkukulto. Yun umano ang kulto. Basta may hawak na kandila, may apoy, may insenso, yun ang kulto. Saan kaya yan na definition niya? Na yun ang kulto. Di ba? Yung pala yung bansag doon. Pero ang kulto pala hindi masama. Ito, ang salitang kulto ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto. Narito ang ilang mga posibleng kahulugan. Number 1, kahulugan sa relihiyon. Tingnan mo yung kulto Kulto, isang grupo o sekta na may sariling pananampalataya o doktrina na kadalasan tinuturing na hindi pangkaraniwan o hindi sumusunod sa mga tradisyonal na pananampalataya. Ipagpalagay na natin. 'Di ba? Ito pala ang isang kulto o
may sariling pananampalataya. So ang kulto ay may sariling pananampalataya. Pero iba ang paliwanag dito ni Cesar Sinita kaugnay sa kulto. Dahil sinabi ko raw, Sandali muna. nasa pasimula, Sandali ang iglesia, ang yung kaugnay sa kulto ni Cesar Sinita. No? So iba talaga ang kanyang paliwanag kaugnay diyan. Ang ganyang kriminal na sandali. pagtatangka ay hindi Kay Cesar Sinita, hanapin natin yung kay Cesar Sinita. Okay. Ito. Ito ang pahayag ni Cesar Sinita ng Iglesia ni Cristo. Ibalik natin kung ano ang definisyon niya sa salitang kulto. Okay. linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. At nagpapakilalang evangelist. At si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya, hinihingian din ng abuloy. At yung mga ari-arian, katulad na alam mo, may sariling lupa, yung miyembro niya, ilinilipat sa pangalan niya. Yun ang kulto sa definition ni Cesar Sinita. Pero sa kanyang definition, di naman dapat ikagalit umano kung tawaging kulto. Dahil batay sa kanyang research, ang kulto ay hindi masama. O sige, inaasar ang kulto Iglesia ni Cristo. Pero mabuti pala ang kulto, ibig sabihin. Mabuti ang kulto. So mabuti ang kulto. Kaya nagsusuwagan na sila dito sa pahayag ni Cesar Sinita. Na ano daw ang pahayag ni Cesar Sinita? Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. So ang kulto, ganyan daw umano, manluloko. Hindi pala masama. Sabi, may tradisyonal na pananampalataya at naiba. Siyempre, pag ikaw may pananampalataya, hindi ka naman katulad ng iba eh. Kaya may pananampalataya, hindi katulad ng iba. Anong pananampalataya ng Iglesia ni Cristo na hindi katulad ng iba? Pero magkatulad sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Di naniniwala sa Holy Trinity. Pero si Pastor Apollo Kibuloy naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngunit nagiging appointed Son of God siya. So, ang Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. May isa kang relihiyon at hindi ka na ang tunay kasing pananampalataya sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal. So, ang tunay na paniniwala ang tunay na aral daw, ayon sa Biblia, hindi naniniwala sa tradisyonal. Therefore, biblical. Na ibalik natin sa kanila ang argumentong ito, mga kapatid. Halimbawa, hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo na tuwing kaarawan ni Felix Manalo ay pinagdiwang nila? Biblical ba yan? Hindi ba tradisyon ng Iglesia ni Cristo na tuwing araw ng kamatayan ni Felix Manalo ay ipinagdiwang din nila kahit kay Iranio? Hindi po ba tradisyon yan? Parang di yata nila alam kung ano ang tradisyon. Halimbawa, magwalisang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi, bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yang superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahang Katoliko din. Malinaw na yan sa Catechism of the Catholic Church, 2130, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tapos yan, may mga bawal din yung maligo pag may patay. Bawal maligo pag may patay. Pamanhiin yan. No? At talagang bawal talaga sa simbahang Katoliko na maniniwala sa ganyang pamanhiin. Dahil occultism yan, superstitious beliefs. Pero ayon sa Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, yung napakakapal na Pasugo Magazine na meron ako,
sa pagdiriwang nila ng ika-50 anibersaryo sa INC. Binanggit dito, bago si Felix Manalo nagtatag ng kaniyang iglesia na Iglesia ni Cristo, umanib pala siya sa grupo doon sa Mount Banahaw. Nasa kanilang Pasugo Magazine yan. No? Yung grupo na may mga anting-anting sa Mount Banahaw. Nasa Pasugo nila yan. Okay, tuloy natin. Ganyan. Bawal magkupit ng kuko pag gabi. Pag may nakasalubong pusang itim, huwag kang tutuloy. Yun. Ang tinatalakay niya, yun umano ang tunay na iglesia, di naniniwala sa ganyan umano na tradisyon. Hindi naman yan tradisyon. Lalo na apostolic tradisyon. Kung tingnan natin si Thessalonians chapter 2 verse 15, may tradisyon na dapat mahina daw ang audio ko. Okay. Mahinang-mahina. Okay. Ito, kumusta? Sige, tuloy na natin. Okay. Tuloy natin mga kapatid ang pagtalakay. Yung mga traditional o yung mga hindi lang traditional, yung mga nakagawian o kaya mga superstitious, yung mga pamahiin. Yung mga pamahiin, mga superstitious beliefs, yun ang ipinagbabawal. Diba marami pa yan, yung mga dapat tuwing ganito, magaganto ka. Sa tuwing bagong taon, maglalagay ka ng prutas. So bawal din yan dahil occultismo yan. Discourage natin ang sinumang mga Katoliko. Pero ang tanong, kung biblical lang talaga ang sinusunod nila, ang tanong, bakit nagdiwang sila ng New Year? Tuwing New Year, nagdiwang ang iglesia. Uri ng traditional yan. No? Pag ikaw naniniwala dyan, ang Diyos ay mapanibuguin. Subalit ang isang tunay na pananampalataya na galing sa Biblia na tulad ng ginagawa ng mga iglesia ni Cristo. So ang tunay na pananampalataya galing sa Biblia. Now, ngayon, ano po ba ang aral ng Iglesia ni Cristo? Tunay na pananampalataya galing sa Biblia. Pero ang tanong, meron ba silang sariling Biblia? Pakinggan natin mga ministro nila. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. Yun ang argumento nila. Wala silang sariling Biblia. At binanggit pa ni Ramel Parma na hindi katibayan daw ng Iglesia Katolika na may maraming salin ng Biblia, hindi katibayan ng Iglesia Katolika ay tunay na iglesia. So kung yun ang argumento nila mga kapatid, una, wala silang Biblia. Pangalawa, ang simbahang Katoliko ang nagsalin ng maraming Biblia. Pangatlo, nangungopya lang sila sa Biblia ng simbahang Katolikong isinalin na para sa kanila ay hindi tunay na iglesia ang Katoliko. So kung hindi tunay na iglesia ang simbahang Katoliko, pagkatapos nagsalin ng Biblia at kinopya nila, therefore, ang kanilang pananampalataya, kinopya galing sa iglesyang hindi tunay para sa kanila na nagsabi, na nagsalin sa naturang Biblia. Di po ba? Napakagulo na pananampalataya, no? Ngayon, maliban na wala silang Biblia, ang problema, ang nakasulat sa Biblia, mga mahal na kapatid, ay binabaluktot. Bakit? Ito, ang sabi ng, dahil mabasa kasi natin diyan sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28, yung deklarasyon ng pananampalataya ni
ni Santo Tomas, my Lord and my God. Pero paano nila yan binaluktot, lalo na sa mga ministro ni Manalo? Pakinggan natin. Pagdating sa 28, sa kabila ng katotohanan nakita na ni Tomas ang Panginoon Kristo, may butas ng pako sa kamay. May butas sa kanyang tagiliran. Ano pa rin ang ipinahayag ni Tomas? Ang nasabi niya, ganito, 28. Pakinggan natin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Ito yung tagpo na nasabi ni Tomas sa ating Panginoong Sukristo na Panginoon ko at Diyos ko. Dito lang sa naging problema lang dito, kapatid na Michael, sa saling ito. Yun. Ang nakalagay, para bagang declarative sentence, yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sapagkat Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yun, nagka-problema sila na sa salin, di ba? Dahil declarative daw ang nakasulat. O di mo ba sabi nila ayon sa Biblia? Pero pag may nakasulat na sinabi, my Lord and my God, ang sabi ni Ramel Parba, yung sinabi diyan na para bagang ipinahayag, nagpahayag daw ng pananampalataya si Tomas sapagkat Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Yun. Sa salin na binasa nila mismo, para daw umano na nagpahayag ng pagka-Diyos si Santo Tomas. Kaya nagka-problema sila. O akala ko ba? Basta mabasa sa Biblia, dapat nilang paniniwalaan. Okay, tuloy natin si Parba. Ang pagkabinasa natin sa ibang salin ng Biblia, halimbawa, yung magandang balita Biblia, mga kababayan, ang nagsalin po niyan, ng magandang balita Biblia, ay ang mga Katoliko at Protestante na parehong naniniwala na tunay na Diyos ang Panginoon Kristo. Paano nila isinalin yung Juan 20:28? Bago ko sagutin yung tanong na yan at bago ko basahin itong magandang balita, ang gusto ko lang ipapansin na although sa original Greek manuscripts, wala yung mga pagbabantas. Ang gusto lang punctuation marks. Ang gusto lang natin ipakita na itong mismong mga nagsalin ay may pagdududa doon sa ano ba ang gagamitin dyan sa na... Imagine mga kapatid, yung nagsasalin pa ng mga Bible scholars, ang inaakusahang nagdududa. Ngunit yung mga hindi Bible scholars na nakibasa, para sa kanila, sila ang tama na. Ang nagsalin, sa kanilang interpretasyon, may pagdududa daw. Pagbabantas sa 2028. Babasahin ko po. Itong gaya ng binanggit nyo, magandang balita, 2028 hanggang 29. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Napansin po ba niyo mga kababayan, nakikita po niyo sa inyong TV screens, ang nakalagay dito, exclamation point. Samantalang doon sa dati salin ng Biblia, period. Tuldok. Exclamation point. Hindi, mayroon ngang state of shock doon nga sa... Na-shock daw si Tomas. Kahit pa kung palagay natin na-shock si Tomas. Nagkamali ba si Tomas? Nang ideklara niya ang pananampalataya, my Lord and my God? So, yun ba? Basta mabasa sa Biblia, maghanap sila kung paano nila lulusutan yan, mga kapatid. Pero, kung ang kanilang doktrina ay dapat letra for letra mabasa sa Biblia, alam nyo, ang kanilang doktrina, pag dapat mabasa sa Biblia, letra for letra. Anong kanilang doktrina? Nasa aklat nilang pandoktrina ng INC. Si Kristo'y hindi Diyos. Pero pagtanungin sila, saan mabasa sa Biblia na si Kristo ay hindi Diyos? Ano ang sagot? Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate. Kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Ayun. Para sa mga nagtanong daw na si Kristo ay
hindi Diyos. Una, dapat hindi yan itanong. Pangalawa, dapat hindi daw umano yan hanapin. Sa kanilang TV program at kahit na sa kanilang Pasugo Magazine, nakasulat diyan sa Pasugo Magazine nila na may mabasa na anak ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, pero ayon sa mga ministro, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, wala tayong mabasa sa Biblia na si Kristo'y tinatawag na Diyos anak. Iwan ko nga kung di ba nila nabasa. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang salin na ginagamit nila, ang salita ng buhay, ito ang mabasa natin mga kapatid. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, pinakilala sa atin ng Diyos Anak. Ose? Sabi nila hindi mabasa. Pagkatapos, ang sabi nila dapat letra por letra daw sa Biblia. Dahil isa sa mga ginagamit nilang argumento na si Kristo ay hindi Diyos. Bakit? Yung contemporary English version sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, ito kasi ang mabasa mga kapatid. There is only one God, and Christ, Jesus Christ, is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So, yun ang ginagamit nila. Malinaw daw umano na pinatunayan sa Biblia na si Kristo'y truly human. Yung naman tayong tutol na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na tao. Doktrina natin yan. Dual nature ang ating Panginoong Hesus. Both human and divine. Pero, dahil ginagamit nila ang contemporary English version, how about kung gamitin natin ang Philippians chapter 2 verse 6. Ito mabasa natin. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Ose? Kaya, kung balikan natin ang kanilang ministro na nagsabi, huwag niyong hanapin na si Kristo ay nagsabing hindi Madalas Diyos siya. po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Kung maalala ninyo mga kapatid, una, di daw umano dapat itanong yan na hanapin na si Kristo ay nagsasabing siya ay hindi Diyos. Pero gusto sila letra por letra. Halimbawa, Musliman o Iglesia ni Cristo. Saan mabasa? Sa Biblia ng ating Panginoon Kristo. Umaamin na siya ay Diyos. Una mga kapatid, maraming mga salin na sa iba't ibang salin. Basta gusto nila letra por letra, pero lilinawin natin na tayo mga Katoliko, we are not sola scriptura. Pero dahil inahanap nila yan, una, meron pang isang tinatawag na Unlocked Dynamic Bible. At ang mabasa dito sa John chapter 8 verse 28 ay ganito, mga mahal na kapatid. Ito ang mabasa natin. So Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, may the Son of Man, you will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. So, dito, sa saling ito, sa mga naghahanap, Iglesia ni Cristo, o kaya
grupo ng Muslim, may mabasa letra po letra at hindi lang yan nasalin. Tuloy natin. Ay hindi naniniwala sa mga tradisyonal. At ito ang sinasabi ng isang diksyonaryo, isang kasaysayan at mga ang kahulugan sa relihiyon ng kulto, yung mga bagay na panampalataya o doktrina na kadalasan itinuturing na hindi pangkaraniwan. Dahil niya, galing sa Biblia, di ba? Hindi pala masama ang kulto, no? Hindi pala masama ang kahulugan ng kulto. Ano pa? Sa sosyolohiya, ano ba yung kahulugan? Isang grupo ng mga taong may katulad sa interes, paniniwala o gawain na nagkakaisa sa isang partikular na layunin at hikain. Tinatawag na kulto ang Iglesia ni Cristo, mabuti pala ang salitang kulto. Yan. Basta para sa kanya, ang kulto ay mabuti. Taliwa sa pahayag ni Cesar Sinita. Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Ang kulto, ganyan daw. Kaya kung sinasabi nila na sila talaga ay sola scriptura, Bible alone, pero tandaan natin, daming mga aral nila na di mababasa sa Biblia. At ito lang ang tinatalakay natin at ibalik natin kay Bro Jando. Balik sa inyo, Bro Jando. Dito na lang tayo. Bro Jando, Bro Romel. Nawala ata. Bro Angel? Yes, bro. Wala yata. Bro Jando, nasan ka na? Okay. No. Ayun. Pero mag-comment ako dun sa Bro Wendell. Narinig mo yung sinabi ni Palma yung tungkol dun sa sabi ng isang kasama niya, wala daw tayong salin. Tapos sabi niya, kung gusto natin, pwede, sabi niya, di ba? Tapos later on, sabi niya, kahit na binabasa natin ang salin nila, sabi ba naman niya? So ibig sabihin, binabasa niya, Biblia natin, inamin niya. Di ba doon sa part na yan, sabi niya, kahit binabasa natin ang salin nila, sabi nila, sabi ni Ramil Parba. Sinabi niya, inamin niya doon, mo uli, kung may mo yun na Bro Wendell.